So guys, itong bracket natin na to ay nabili lang natin sa scrap sa may Pasig. Guys, bali 6 years na tong motor na to. Pero napakaganda pa rin ng takbo niya. Tahimik na tahimik pa rin yung makina. Bali mga nakalagay lang naman dito sa ano natin. Sa motor natin ay puro stock lang talaga guys. Kaya medyo tumatagal yung mga pyesa kasi binibili natin na genuine parts. Guys, yung kinagandaan kasi ng Suzuki, kahit sabihin nating mahal ang pyesa nito, yung kalidad naman, tsaka yung itinatagal ng pyesa kapag kinabit mo, talagang masasabi mo sulit na talaga. Kaya pag bibili ka ng Suzuki, asahan mo na yung pyesa niyan bihira makita sa aftermarket. Kung tutusin nga, ilang taon na to pero wala pa rin makitang aftermarket na mags eh. Hindi kagaya ng Yamaha, yung mga Mio na talagang iisa lang yung sukat ng mags nila. Yung mga X-Speed, yung mga RB8. Pero sa Suzuki talaga wala. Kaya kung magpapalit ka man ng mags, yung stock pa rin talaga ang mailalagay mo. May nakita tayo sa ibang group sa Facebook na nagkabit sila ng ano, ng pang SkyDrive pero pina-convert pa rin nila. Talagang ginamitan ng machine shop para lang maging swak sa ano, sa motor nila. So guys, marami kasing nagtatanong tungkol sa ano natin, sa bracket natin, kung saan natin nabili. Ito kasi yung tinatawag na Italy version na bracket ng Suzuki address. Kung mapapanood nyo sa ibang channel sa YouTube, sa ibang bansa, yung ginagamit nilang bracket sa Suzuki address natin ay ganito talaga yung style. So nabili lang talaga natin yung bracket na yan sa scrap sa may Dr. Pilapil sa Pasig. Bali 1,700 lang yung bili natin. Meron din namang mabibili sa online, sa mga Facebook, tsaka sa Shopee, sa Lazada meron din. Guys, yung mga napalitan na nga pala rito sa motor natin, bali simulan natin dito sa, syempre sa gulong. So yung gulong na yan, nakadami ng beses, siguro mga 4 na beses na nagpalit sa gulong sa harap. Tapos sa likod naman, mas marami to, siguro mga nasa 7 beses na. Kasi talagang ito naman talaga yung unang napupudpud kapag pagdating sa mga gulong sa mga motor. Yan, yung mga flarings nito medyo may mga gasgas na. Ayan, may mga tama na templang. Ay aso. May extra sa ating aso. Tapos guys, syempre itong box natin, sinasabi ko nga sa inyo, nasa 8 years na siguro to, kasi ginamit pa natin to sa Wave 125. Nagamit ko nga to sa Raider 150 ko, nailagay ko siya. So napaka sulit na rin to, yung shad na box na to. May mga gasgas na yan. Natanggal na nga yung pinakatatak na shad dito eh. Kaya makunat. Kaya medyo may kamahalan yung shad kapag bibili ka. Guys, yung panggilid nga pala natin, yung napalitan dito, yung bola, yung belt, tsaka yung clutch lining. Pero yung clutch lining natin, sinubukan kong palitan ng pang Mio Sporty. Siguro nagamit ko rin siya ng mga ilang buwan din, pero ibinalik ko rin siya sa stock kasi iba yung dating ng ano niya, ng kapit niya sa pinaka torque drive. Parang nagkakaroon siya ng slide, tapos hindi maganda yung dulo niya, parang pigil ang takbo nung pinalitan ko siya ng clutch lining ng Mio Sporty. Tapos ang ginawa ko, ibinalik ko yung stock ng ano natin, ng clutch lining, yung pang Suzuki address talaga. Guys, yung mga ibang flarings ito, may experience kasi ito na binangga ako ng tricycle sa Floodway. Ayan guys, eto, basag to. Buti nga nakakuha ko yung mga piraso niyan, naidikit ko pa siya ng ano, epoxy. Tapos ayan, mga gasgas yan.
Hindi naman talaga may iwasan minsan, kaya mag-ingat na lang tayo. Pagdating naman sa makina ni Suzuki Address, masasabi ko matibay. Alagaan mo lang talaga siya sa langis. Magkaroon ka lang lagi ng monitoring kung kailan ka mag-change oil. Tapos ugaliin mag-check ng dipstick para kung okay pa yung level ng langis. So kasi buhay ng makina talaga yung langis. Na all in all na tinakbo ng ating Suzuki Address ay 91,777. So sira pa yung speedometer niyan, guys. Kung sakaling buo yan, baka umabot na ng 100,000 yung tinakbo nito. Kasi yung sa Wave 125 ko, bumalik siya sa 0 eh. So ganun tayo kasulit magmotor. So, grabe talaga yung tinatakbo. So guys, hindi naman tatagal ng 6 na taon tong motor natin kung hindi natin inaalagaan. Talagang ano lang, langis lang ang sikreto. Kahit ordinaryong langis lang, kahit mga tagto 270 lang, pwede na yon. Lalo na kapag daily use nyo. Kasi itong motor na to, naka-experience to na gamitin sa Grab tsaka Lalamove. Pagdating sa mga delivery, talagang laspagan ng motor yan. Kapag hindi mo nalagaan sa langis yan, may tendency matuyo. Nagsisimula kumatok yung makina. Tapos pag-usapan naman natin yung langis na ginagamit natin dito. Bali ano lang, Shell Advance lang ang alam kong ginamit ko rito. Nagkakahalaga siya ng 270. Tapos ang change oil natin dito kasi sa Mio Gravis nagche-change oil tayo every 2,000. Kasi yung Mio Gravis nagbabawas ng langis yun. Dito naman sa Suzuki Address, minsan umaabot ng 2,500 or naglalaro sa 15 to 20 days bago tayo mag-change oil dito sa sa Suzuki Address na to. Tapos guys, yung naging issue nga pala nitong Suzuki Address na to, nagpalit na rin pala ako ng piston ring at saka valve seal. Kasi nagsimula siyang maglangis yung tambucho niya. So ibig sabihin indication na medyo may tama na siya. Kapag hindi mo naagapan yung pagbabasa ng tambucho, paglalangis ng tambucho, pwedeng makayod yung block mo, mauuwi pa sa rebore. So medyo gastos na malaki yon. Pero bago naman natin mapalitan ng valve seal tsaka piston ring ito, ilang taon na rin, siguro 3 years bago napalitan. Tsaka malaki na yung mileage ng tinakbo. Gumastos lang ako ng 1,600 ata, kasama na yung labor doon. Binaba kasi yung pinaka head nito eh. Pero pwede na rin sa ganong presyo, hindi na masyadong taga yun. Tsaka sulit naman sa gamit natin si Suzuki Address, kaya ingatan natin sa langis, guys. Tsaka hanggang ngayon mapapansin nyo yung takbo nito, very smooth, ang lakas ng hatak. Isang beses nga ito yung ginawa kong remedyo rito. Diba sabi ko sa inyo, ibinalik ko sa stock ng Suzuki Address yung clutch spring. Nung naka Mio Sporty pa yung clutch spring nito, parang yung biglang buka ng pinaka clutch niya na kumakapit sa may pinaka bell, nabibigla, kaya minsan parang yumuyog kapag bineberit mo yung motor na to. So ibinalik lang talaga natin sa stock. Kaya isang aral yon na wag na tayong gumamit ng mga pang aftermarket na pagdating sa makina. Kung hindi ka naman nagkakarera, 'di ba? Bakit kailangan mo pang i-upgrade? Yung iba kasi mas mura yung mga aftermarket, pero yung quality, yung performance ng ng ilalagay mo, bali hindi ka masasatisfied. Hindi lang ako makapunta sa Suzuki Roosevelt para makabili ng gearbox nito. Gusto ko na rin siyang palitan para ma-check natin yung top speed nito, kung talagang hanggang saan pa yung inaabot na takbo niya.
So guys, hanggang dito na lang muna. So ito yung update ng ano natin, ng Suzuki address natin. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like and share. Ginawa natin tong video na to para ma-update lang natin yung ibang kagrupo natin sa Suzuki address, kung ano yung lagay, tsaka kung ano yung mga binago. So hanggang sa muli guys, is Korea Motovlog, ang nyo pong lingkod.